Magandang araw na muli mga boss. Pakinggan nyo yung ingay nito pag lumiliko-liko. Narinig nyo mga boss ano? Meron siyang lumalagoto kapag lumiliko-liko itong manibela. Ayon kay customer, kailan lang pinalitan itong mga pyesa niya dito sa pangilalim. Kaya lang dito sa tie rod at track end, nakarinig ako dyan ng ingay. Diyan kasi nanggagaling yung lagutok kapag lumiliko si customer. Una mga boss, gamit itong box stand sa number 17, tatanggalin ko itong nut dito sa tie rod. At kung mapapansin nyo mga boss, meron siyang washer. Tapos luluwagan ko itong nut dito sa track end mga boss. Yan yung naglalak dito sa tie rod para hindi siya gagalaw. Luluwagan ko lang yan mga boss para yung alignment niya hindi magbabago. Lagyan nyo ng tanda yan mga boss. Ibabalik ko rin yan after ko yan maluwagan kung mapapansin nyo. Tapos gamit itong ball hammer, paluin ko pababa itong tie rod. At dahil bumitaw na itong tie rod dito sa steering knuckle, tatanggalin ko naman itong tie rod dito sa rack end. Kung papansin niyo mga boss, itong boot dito sa tie rod, sira siya wasak kung makikita nyo yung rubber. Pero itong tie rod mga boss, matigas pa yan. Bago lang daw yan ayon kay customer. Kapapalit niya lang daw ng mga pangilalim niya. Isukat ko itong tie rod mga boss dito sa steering knuckle. Kung mapapansin nyo mga boss, itong tie rod niya is maluwag. Ito yung ipinipilit sa akin ni customer na bago lang daw itong tie rod niya. Kaya lang sabi ko sa kanya, dito ko naririnig yung ingay. Kaya sabi ko, bubuksan ko lang. Gusto ko kasing makita. Ito na nga mga boss, yung cone nitong tie rod maliit. Kaya ang nangyayari, kakalug talaga yan. Na pag lumiko ka, ayun na nga, lalagotok. Kaya walang nagawa si customer kundi bumili na lang ng bagong tie rod. Pati yung rack end mga boss pinalitan ko yan dahil nga sa maganit. Kapag ginagalaw-galaw ko, maganit siya. At ito na mga boss, ilagay ko na itong bagong tie rod ni customer. Kung makikita nyo, ayan matigas din yan. Siyempre bago O ilagay ko ngayon mga boss, tingnan nyo. Pit na pit siya dito sa steering knuckle, di ba? Lapat na lapat siya Kaya yung tinanggal ko na washer dyan mga boss, hindi ko na yun syempre babalik. Kaya lang naman nilagyan ng washer yun para humigpit siya Pero nakita nyo naman, di ba? Katagalan, lumabas din yung ingay niya. Kasi hindi mo may tatago yan kapag mali yung parts. Lalabas at lalabas yung problema dyan. At kaya nasisira yung boot nitong tie rod mga boss. Kasi nga, itong cone nito, yan yung cone na yan, yung dating nakakabit, maliit yung cone niya. Kaya ang mangyayari, yung boot didikit dito sa steering knuckle. Masisira itong boot. Ayan yung boot mga boss. Siyempre, didikit siya sa steering knuckle, di ba? Tapos diliku-liku ka, mapupunit yan. Tingnan nyo, sample ko mga boss di ba? Pasok na pasok tumukod yung boot ng tie rod dito sa steering knuckle. Kaya nawasak yung boot, nasira siya. Na ang naging dahilan, itong tie rod. Kasi nga, maliit siya. At dito naman sa rack end mga boss, bago ko tanggalin yan, sinukat ko muna itong thread niya para pag nilagay ko itong tie rod, hindi magbago yung alignment. Nirecommend ko kay customer na palitan din itong rack end dahil nga sa maganit siya mga boss pag ginagalaw ko itong rack end. Na kahit sa manibela mga boss, nung tinesting ko yan kanina before ko ginawa, parang pigil, parang may pumipigil kapag pinipihit ko itong manibela. Pag ganyan kasi mga boss, yung bola dito sa rack end, hindi maganda yung galaw niya. Kaya itong manibela, apektado yan. Kaya nga nung pinalitan ko itong rack end, pati itong tie rod, nawala yung lagutok, pati yung ganit pag pinipihit yung manibela, nawala din Kaya sabi ko kay customer, andun na tayo na bago yung parts mo. Ang tanong, fit ba sa sasakyan mo yung bagong parts na nilagay? Di ba hindi? Kaya papalitan ko yan. Gamit yung flat screw mga boss, ibinuka ko yung lock washer dito sa rack end. Pag naibukan nyo na yun mga boss, gamit ka ngayon ng yabi tubo para maluwagan mo naman itong rack end. Pero kung meron ka namang special tools para hindi ka mahirapan sa pagtanggal ng rack end mga boss, mas the best yun. Meron din akong special tools na pantanggal ng rack end mga boss. Kaya lang, mas sanay talaga ako sa ganito Pag nagtatanggal ako ng rack end, yung yabi tubo lang ang ginagamit ko. Mas nagagaanan ako magtrabaho pag yabi tubo ang ginagamit ko panluwag dito sa rack end. At kung makikita nyo mga boss, diba, naluwagan ko na itong rack end. Pipihitin nyo na ngayon yan para tuluyan na siyang matanggal. Ito na siya ngayon. Tapos, ito na mga boss, yung bagong rack end na pinabili ko kay customer. Siyempre naman mga boss, every time na maglalagay kayo ng pyesa, lalo na't bago, i-pair nyo pa rin sa luma para sigurado kayo na hindi mali yung pyesa na ilalagay nyo. At bago nyo ilagay itong rack end, unahin nyo muna ilagay dyan itong lock washer nya. Ayan mga boss, hawak ng kaliwang kamay ko itong lock washer. Tapos ito naman kanang kamay ko, pinipihit ko naman itong rack end. Pinapakapit ko yan dito sa steering rack. Siya nga pala mga boss, pag naglagay kayo ng rack end, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo dyan. Kasi pwedeng pag lumiko kayo at maluwag yan, makakarinig ulit kayo ng lagutok.
Kaya nga kung makikita nyo mga boss, bukod sa hinigpitan ko na yan ng lakas ko, pinalo ko pa yan ng ball hammer para sigurado ako na talagang maganda yung kapit niya dito sa steering rack. Tapos yung lock washer naman dito sa track end mo, itupi mo na yan mga boss, pwedeng paluin mo siya o kaya minsan pwedeng baluktutin mo ng vice grip, ganun, para maipit niya itong rack end at hindi siya lumuwag. Medyo masikip din yung position dyan mga boss kapag babaluktutin mo itong lock washer dito sa rack end, pero samahan mo lang ng diskarte yan at samahan mo ng kaunting tiyaga para maging maayos yung trabaho mo. At pag okay na, pahiram mo ng kaunting grasa itong steering rack mga boss. Malaking bagay yan mga boss para mas maging maganda yung pagpihit mo ng manibela. Pangalawa, hindi pa siya kakalawangin. At pag okay na yan mga boss, napahiram mo na ng grasa o pwede mo na ngayon ilagay itong steering boot niya. Sa paglagay ng steering boot mga boss, meron lang naman yan dalawang clamp. Isang maliit, ayan yung maliit mga boss. Tapos yung malaking clamp mga boss, kahit yung na lang, cable tie. Tsaka mo ngayon ilagay itong nut niya. Tapos yung stick na ginamit mong pantanda dito sa thread, isukat mo na yan mga boss. Yan. Pag tama na yung sukat yan, pwede mo nang ilagay ngayon itong tie rod. Kaya ako nilagyan ng tanda yan mga boss para yung alignment nito sa sasakyan hindi magbago. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na magpapa-align ka pa rin mga boss. At kung makikita nyo, inilagay ko na itong tie rod dito sa steering knuckle. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong nut nya. Gagamit ka dyan ng back sense sa number 19. At dahil nga sa itong nut na ilalagay mo dito sa tie rod mga boss, self-lock yan. Hindi mo na yan lalagyan ng cutter pin. Siguraduhin mo lang na maayos na yung pagkakahigpit mo dyan sa nut at kusa na yan maglalak mga boss. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa nut ng tie rod mga boss, babalik ulit ako dito sa steering boot. Dahil nga sa ang nailagay ko pala na clamp dyan is yung maliit. Ito naman ngayon mga boss dito sa steering boot, yan naman yung sa malaki. Mahalaga kasi mga boss na mayroong clamp itong steering boot mo para hindi siya pasukan ng dumi. At pag okay na yung pagkakalagay mo ng cable tie mga boss, pwede mo nang gamitan ng gunting yan, putulin mo. Yung sobra, ang ibig kong sabihin na puputulin mo. At dahil nga sa medyo bilog na itong nut dito sa rack end mga boss na maglalak dito sa tie rod, ginamitan ko na yan ng yabi tubo sa paghigpit. O di ba mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, kayang-kaya nyo namang gawin at madali lang naman. Dahil nga sa ang ginagawa kong video mga boss, walang putol yan mga boss, para hindi kayo maligaw at magawa nyo ng maayos. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!